Bang Hilonggo. Please subscribe Subscribe and like. and share. Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. Anong sigaw ni Andrew? 12! 12! Para saan? Yan po ang aming alyansa. Maraming salamat po. Magandang gabi na siguro. Magandang gabi na po sa ating mga kaibigan na tiga Cavite at tiga Calabarzon na nandito ngayong gabi. Ay nagpapasalamat kami at kayo'y nakaharating dito sa aming pagpapakilala at pagpapakita sa inyo at ihaharap natin sa inyo ang ating mga kandidato ng alyansa. Alam po ninyo, yan po talaga ang aming iniisip upang makatulong to sa ating mga kababayan. Magpapakamaitan po ninyo. Bakit ang tawag sa grupong ito ay alyansa? Alyansa po dahil pinagsama-sama natin po ang mga pinakamagagaling, ang lahat ng mga pinakamahusay, lahat ng pinakamahabang karanasan at malalim ang dulong sa pagsiservisyo publiko. Kaya po, kung kadalasan po ang ating mga pagka napunta po kayo sa kampanya, pakita po ninyo, lahat po ng nakaupo rito sa entablado, pare-pareho po ang suot na t-shirt. Ngunit ngayon, kung titignan niyo po kami, iba-iba yung t-shirt, iba-iba yung kulay namin. Dahil, hindi na namin masyadong inintindi kung ano ang kanilang naging partido, ang kanilang naging political party. Basta ang tinignan lang namin, sino ba ang sa ating palagay ay ang malaki maitutulong sa taong bayan. Sino ba sa lahat ng ating mga kilala ay handa na magkapit-bisig sa kanilang kapwa-senador, sa kanilang kapwa mga congressman, sa mga local government official? Sino ba ang mga kilala na marunong magpatakbo ng ating legislatura? Ang marunong na sumulat ng mga magagandang batas? Yan po ang aming napili. Yan po ay ang naging alyansa. Ito po ang alyansa. Ito ay kaibahan po nito ng pagsasama na ito. Ang kaibahan po ito ay may panindigan po. Yung panindigan po namin ay hindi lamang na manalo sila sa darating na halalan, kundi po na makatulong, na makagawa ng maraming pamamaraan upang ang taong bayan ay gumanda naman ang buhay, upang naman masasabi natin mas maganda po ang Pilipinas ngayon kaysa sa nung tayo ay bagong upo. Kaya naman po, maraming pong salamat na kayo'y nakarating. Alam niyo po, ako po ay galing lang sa Regional Development Council. Ano ba yung Regional Development Council? Yan po yung inyong mga city mayor at saka yung mga gobernador ninyo. May council po kayo na nagbibigay ng mga paalam sa national government kung ano yung mga nangyayari. Alam nyo ba po na ang Calabarzon, ang 4A, ang Region 4A, ang pinakamaganda ang economic performance ng Region 4A. Alam nyo ba, ang inyong economic performance mas maganda pa kaysa sa National Capital Region, mas maganda pa kaysa sa NCR. Kaya naman po, nakita po naman ninyo, dapat kami naman sa national government, iniisip po namin, paano po para pagandahin po, dahil biglang dumami ang tao dito sa Cavite, biglang dumami ang tao sa Laguna, biglang dumami ang tao sa Batangas. Alam mo po, paano? Kailangan na magpaglagay tayo ng pabahay, maglagay tayo ng ospital, maglagay tayo ng mga eskwelahan. Lahat po yan ay kailangan maglagay tayo ng kalsada upang hindi nahihirapan ang mga bagong dating sa inyong probinsya. Kaya po,
malalaki po mga proyekto ang aming nakakasa para sa Region 4A, para sa Cavite. Kaya kailangan po para mabuo, para maging maganda ang tuloy-tuloy ng kaunlaran ng Region 4A, ng Calabarzon, ng Cavite, ay kailangan po natin ng mga magagaling na senador. Kailangan po natin ng mga senador na nagkakaisa, na nagtutulungan. Naman, sa ating palagay, ay napakapalad ko po. Dahil kapag nanalo na itong ating buong ticket, ay napakapalad ko po dahil isang Pangulo ay meron siyang mga kasamaan na kasing galing, kasing husay, kasing sipag, kasing bait at nagmamahal sa taong bayan na kagaya nitong grupong ito. Kaya po, ipinagmamalaki po namin. Alam niyo naman, narinig niyo na po sila. Narinig niyo po sila sa kanilang mga nadaanan na, ang kanilang mga karanasan. Narinig niyo po sa kanila ang kanilang mga plano na nais gawin upang pagandahin ang inyong mga buhay. At yan po naman, ay maliwanag na maliwanag. Lahat po ng nakaharap po sa inyo ay marurunong po sila. Dahil kung iisa-isahin po natin, lahat ng starring, lahat yan. Kaya nakakagulat, pinagsama-sama po natin, yan talaga. Ang tawag ngayon sa eleksyon nito sa mga kandidato ng alyansa, ito na po yung tinatawag na Dream Team. Dahil po ay sila ang pinakamagaling na ating mahanap. Sila ang nagpakita ng tapang, ng bait, ng husay, ng sipag sa pagtulong sa ating mga kababayan. Alam niyo po, hindi po sila mga baguhan. Ilan po sa kanila ay dumaan na po sa Senado. Dati pong mga senador. Andiyan po si Senador Cayetano. Andiyan si Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Tolentino, at Senator Soto. Si Senator Soto hindi lamang naging senador, naging Senate President pa. At masasabi ko naman, noong ako'y senador po, siya po ang Senate President namin. At kaya malaking kinakahangaan po namin mga senador dahil siya ay napakagaling niya na magpatakbo ng aming lehislatura. Nakakahanap po siya, marunong po siya na makahanap, na magkasundo kahit ang nagtatalo kami. Halos mag-aaway na kami. Alam mo naman mga senador, mahilig mag-debate. Nakakahanap siya ng paraan upang kami magkasundo, upang maging maganda ang ating mga batas. At yung ilan po ay dumaan din po sa mababang kapulungan. Sa naging congressman din po. Nandiyan po, Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Yan po ang ating mga naging kasamahan. Yung iba po naging classmate ko pa. Si Congressman Abi Binay, seatmate ko pa. At siguro sa lahat ng mga congressman natuto na kami na lagi naghahalakakan. Kasi doon kami sa house, marami po kami mga ginagawang trabaho. Ngunit sila po ay sanay na. Wala na pong OJT ito mga ito. Basta pumasok, unang araw pa lang, unang oras sa unang araw, magtatrabaho na nila. Alam na nila ang gagawin nila. Apat naman sa kanila ay dumaan sa tinatawag na cabinet level. Ang kanilang, hindi sa kabinete mismo, cabinet level ang kanilang mga hinawakan na posisyon. Sila po ay si Secretary Ben-Hur Abalos ng DILG. Ano po siya naging DILG Secretary? Dahil po, nung umupo ako bilang Pangulo, inisip ko, sino ba ang kilala ko na nakakaunawa sa lahat ng mga problema ng LGU, kung ano ang mga kailangan gawin at paano ang magiging koordinasyon ng local government at saka ng national government. At naisip ko po, dahil balitang-balita po na mayroong isang magaling na mayor ng galing sa Mandaluyong City. Kaya po napili atin na naging sekretary po si Secretary Ben-Hur Abalos.
ang isa pang naging Secretary Erwin Tulfo, siya po ang DSWD na kung maalala ninyo ay isang napakasipag dahil nga naman. Nung naghahanap ako ng DSWD Secretary, ako, sino ba ang kilala ko na ang buong buhay ay wala namang ginagawa kundi tumulong sa mga maliliit, kundi tumulong sa mga api, kundi tumulong sa mga nangangailangan ng tulong. Ay maliwanag naman at kaya ko po dinagay bilang kalihim ng DSWD si Secretary Erwin Tulfo. Ang isa pang naging secretary level na opisyal ay anak ng Cavite. Siya naman ang Secretary Tolentino ng MMDA. Ang MMDA po, Metro Manila po yan. Ngunit, nung hawak po ni Live po tayo ngayon sa radyo ng Alyansa mga kababayan. Kahit nasa labas ng Metro Manila, ay marami pa rin silang natutulungan. Lalo po kung kinikwento ito na nung kami ay nasa pagkatapos po ng Yolanda at kami nasa Leyte at nag-aantay at halos magmamakaawa kami para matulungan kami ng national government. Ang una pong nakarating sa amin at may dalang mga heavy equipment ay nagulat lang po kami. Bigla na lang po si Tol, ando na. Sabi ko, anong ginagawa mo ito? Ay, dala ko yung mga heavy equipment dahil balita ko na meron kayo, may pangangailangan kayo. Kaya po, siya nasa MMDA, ngunit hindi lamang Metro Manila, kung hindi lahat ng mga nangangailangan basta't kaya ng matulungan ay tinutulungan niya. Ang isa pa po na senador natin na cabinet level ang nahawakan ay si Senator Lacson na naging Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery. Yung pong opisinang yun ay ginawa po yun para tulungan ang mga naging biktima ng Yolanda. Pagkatapos pagdaan po ng bagyo, ang napakalaking bagyong Yolanda, ay siya po ang namahala upang magtayo uli ng bahay, upang maglagay ng mga water system, upang mailipat ang ating mga kababayan na naging biktima ng Yolanda. Ngunit si Senator Lacson, hindi lamang po yan. Siya po, nakita naman po ninyo, siya rin po ay naging Chief PNP. Hepe siya ng buong pulis ng buong Pilipinas. Hindi baka maalala po ninyo, nung una siyang umupo. Anong ginawa ni Chief PNP, Lacson? Bago po siya bilang hepe ng PNP, ay tinitingnan niya yung kanyang mga pulis at yung mga malalaking dyan na walang ginagawa, naka-standby lang, ay pinapatakbo niya para yung mga pulis doon makita na talagang at suluhin din namin to. Trabaho. Bukod pa rin, yung panahon ni Senator Lacson bilang hepe ng chief ng PNP, mula nung panahon na yun, yung pinakamataas na approval rating ang nakuha ng PNP sa buong kasaysayan ng PNP. Hanggang ngayon po, hindi pa natin na kaysa yun naman lagi yung nagmumura. Yung ganung klase. Pati Diyos, minura. Alam naman po nila na ng government ay sa lahat po ng iba't ibang opisina, mula po sa local government, mula po sa cabinet level government, mula po sa lahat ng sektor ng pamahalaan. Ay sila po ay sanay. Kaya naman po malakas ang loob namin na sila ang iharap namin po sa inyo. Porque sumusuporta lang kay BBM, adik na. Government official. Baka kayo kasi Andyan isip po nyo yan ang mga naging gobernador. Alam nyo, kung sino man nakakaisip sa kapwa niya, gawain nila yun. Una, naging governor ng Gawain nyo yun. napakalaking lalawigan ng Pampanga. Oh, Gawain lang ng ating kung binabato niya sa kapwa niya Lito Pilipino. Lapid. Kaya huwag nyo ibato sa amin yung gawain nyo. Dapat maalala ninyo dahil nakita po ninyo kung puntahan ninyo yung Pampanga para pong Cavite. Napakabilis ang pagpaganda. At yan po ay simulan na ating gobernador. Sino bang nanira? Si BBM ba? Sino ang naging gobernador ninyo na tumatakbo ngayon bilang senador?
Pare, sorry, hindi ko yata kilala eh. Governor Bong Revilla. Meron din tayo mga big city mayor. Para makita naman po ninyo na lahat po, malawak po ang kanilang karanasan. Malapad po ang kanilang experience para maging handa dito sa kanilang tinatakbuhan na posisyon. Ayan nabanggit ko na po, ang naging mayor ng Mandaluyong City, Mayor Benhur Abalos. At Ay, nung makinig panahon po kayo. niya, Huwag kayong umiyak. kilala po ang Iyakin Mandaluyong talaga City kayo, dahil no? napaka-progresibo. At si Mayor Abalos nung panahon niya. Galit na marami galit kayo pong sa boses ni natanggap na BBM, no? premyo. Marami pong natanggap ng Kaya inyo na pagkakilala lang. dahil sa maganda niyang patakbo. Inggit na inggit kayo, ng kanyang anunsyo ng Mandaluyong. Isa pa Ay, po, naiinggit alam na naman din sila. ninyo, ang naging mayor naman ng Tagaytay na nandito sa tablado. Kilala po ninyo. Ayun. Yung kamag-anak mo parang nagawad. Si Tol. Naging mayor din yan ng Tagaytay. Si Mayor Tol Tolentino. Di kayo naiintindihan. Doon siya nagtumugal, lalo na noong panahon pa Iyak nyo lang yan. Masakit talaga yan. ay Masakit sa nagsisimula tayo pa ngayon. lang na maging very, very progressive. At siyempre, ang mayor, kasalukuyang mayor ng pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas. Alam niyo ba, alin ang pinakamayaman na lungsod sa Pilipinas? Makati po. Makati City, the richest city in Manila. Ang mayor po, si Mayor Abby Binay. Alam niyo naman po, sa pagka naisip natin, pinakamayaman siya na lungsod, sasabihin natin, siguro, madali ang trabaho ng Yan lagi ng narating mayor niya, dyan, no? dahil marami siyang pondo. Hindi siya naghihirap sa pondo. Mayayakin Totoo talaga, nga no? naman. Ngunit, alam niyo po ang ginawa ng ating butihing mayor ay ang kanyang ginawa lahat na maipamigay ng libre sa kanyang mga constituent ay ginawa po niya. Ang dami po na benepisyo ang pinamimigay ng City Government of Makati dahil po sa ating Mayor Abby Binay. Ingat lang kayo. Kung pag-uusapan naman ang mga kababaihan, hindi po tayo may iwanan dahil nandito naman po ang ating mga magigiting na mga magre-represent sa ating mga kababaihan. At ang ating mga kandidato na babae ay hindi po pangkaraniwan po. Sila po ay siguro sila na yung pinakamatapang, sila na yung pinakamasipag na nakita ko. Kaya naman po maaasahan ninyo dito sa ticket na ito, kapag nahalal, ay hindi po mawawala ang boses ng kababaihan. Dapat palalakasin natin ang boses ng kababaihan at makakatiyak po kayo na ang talaga. karapatan ng mga kababaihan Iyakin lang kayo eh. ipagtatanggol. At dito po sa akin, kadalasan po, pag nagsasalita ako dito tungkol dito sa ating mga kandidato, ay pinagmamalaki ko kung saan po sila nanggaling. Ngunit, kung titignan po natin, sinulo na yata ng Cavite. Ang basta lansa na talaga. Tatlo Iyakin lang kayo ang eh. Caviteño Huwag kasi kayo umiyak. na tumatakbo bilang senador sa Alyansa. Sabay-sabay Meron pa kayo pang mag-comment. one-half. Trolls ba lahat Dahil po, yan? si Mayor Binay, nakapangasawa po Sabay-sabay ng mag-comment taga-Cavite rin. ang mga trolls. Kaya kailangan naman siguro. Sabay-sabay dapat din mag-comment ang mga trolls. May magre-representa rin po sa mga galing po sa iba't ibang lugar. Sabay-sabay Meron din po mag-comment tayo ang na. mga trolls. Andiyan po, Sabay-sabay siyempre, mag-comment ang mga minamahal trolls. na champion, ang ating champion na si Manny Sabay-sabay Pacquiao. mag-comment ang Na mga si Manny trolls Pacquiao dito. ay galing sa Bukidnon, sa Sarangani. At sa Sabay-sabay yung mga Jensa. trolls mag-comment Ito ha. po si Or ginasa ba Rodolfo. kayo?
ay laking Davao po ito. At tumagal din sa Inorganisa ba kayo? Ay kaya dahil po, Ha? ay doon na Pinag-iisa ba kayo para lang manira ng may live ng Magilay? Uy, hindi kami masisira dyan. Ay naging bayani ng Hindi kami ating naano bansa. dyan sa mga komento nyo. Hindi kami nasasaktan dyan. Dahil ang Ang komento mo, bakit po hindi ninyo ang alam komento nyo ay patama na lang yan sa inyo. merong, dati pa, Ugali nyo lang bago pa yan. si Senator Tito Soto, meron na pong Senator Ugali nyo Soto. lang, ang ganyan. At Diba? ang unang Senator Soto po ay si Cebu naman ang galing. Kaya naman, Halimbawa, alam na, pagka makikita ninyo na nagawa kayo ng trolls, gagawin nanggaling sa ninyo, iba't no? ibang bahagi Inorganisa kayo, biyabayaran kayo para lang trolls sa mga video vlogger, mga no? kababayan, ang ating Nakakatawa mga naman kayo. kandidato. Ay wala po dito ngayon, pero si Camille Villar, siya po, ang mga ninuno niya ay galing po sa Iloilo, kaya't mga Ilonggo naman. Kaya naman po, makita mo very well, kung ika nga kung sabihin, balansyado po. Balansyado sa kanilang kaalaman, balansyado sa kanilang tinutugunan na problema sa iba't ibang lugar ng buong Pilipinas. Panoorin nyo mamaya. May video kami. Ang rin talaga ng ating May drone pa. alyansa. May Ang drone pa. direksyon talaga na tinutulungan. Hindi itong yan katulad ating ng rally alyansa nyo na tuwing gabi ay lang. ang Puro upuan ang pagpapaganda ng nakaupo. Pilipinas. Puro Ang upuan pa lang nakatayo. pagpapaganda ng buhay ng bawat Pilipino. Ang habol po natin ay ang kaunlaran. Hindi po ang pag-away-away. Hindi po ang pang-aapi. Ang kailangan po natin sa pag-uunlad, hindi po pananakit o paninigaw. At ang kailangan po natin ay solusyon, hindi mga maiinit at maanghang na salita. Naririnig Wala nyo? namang kabuluhan, wala Narinig nyo namang mga titilis? kinalaman sa serbisyo publiko. Ang mga kandidato ng alyansa ay kasama natin sa pagtataguyod ng interes at kapakanan ng bawat isang Pilipino. Ipaglalaban po natin ang ating soberanyo at yan ay gagawin natin sa pamamagitan ng magandang pag-uusap sa pagka-diplomatiko at sa pagkapakita ng dignidad ng mga Pilipino. Hindi natin isusuko ni isang pulgada ng ating teritoryo, hindi tayo kailangan sumunod sa kahit sino mang dayuhan. Tayo po ay may ganap na karapatan at dapat makinabang sa yaman na ating sariling bayan. Wala naman kontra sa krimen, kontra sa droga. Wala po sa amin ang naniniwala na ang solusyon ay pumatay ng libo-libong Pilipino. Dapat po dyan, para masolusyonan po yan, ang ating naging pagsulat ng magagandang batas, ang ating pagsuporta sa mga pulis, ang ating pagsuporta sa ating mga local government officials upang magawa nila na mabuti ang trabaho nila. At pagdating naman po sa ekonomiya, ito po ang pinakamahalaga na ating ginagawa ngayon dahil tayo ay bumabawi pa lang tayo ngayon sa pandemya. Kaya kailangan na bigyan natin ng pansin ang ating ekonomiya. Para sa trabaho, huwag naman natin pintahan, huwag na natin balik-balikan. Hindi natin kailangan ang mga illegal na industriya kagaya ng mga pogo na naging ugat lang naman ng krimen at karahasan. Kaya't po ay binanla po natin yan. At ang tunay na solusyon ay para sa trabaho at sa kabuhayan at suporta sa maliliit sa mga nangangailangan. Yan po ang tunay at tamang solusyon sa mga problemang yan. Magkaisa po tayo sa pagpili ng ating mga leader na tapat sa kanilang tungkulin. Buo ang panindigan at handang maglingkod para sa mga maginhawa, para maging mas maginhawa ang ating mga kabuhayan. Ito po ang ating alyansa. Ito po ang ating hinaharap sa inyo
Ito po ang magdadala sa atin ng kaunlaran. Ito po ang magdadala sa atin ng pagkakaisa. Ito po ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Sa Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Isang masigabong palakpakan para sa alyansa, para sa bago